Sobra-sobra. Yan. So, praise God. So, magandang hapon po. Medyo paumanhin ng konti. Siguro kanina pa kayo naghihintay na. Hindi naman. Yan. Actually, galing po kasi kami ng My High. We conduct po yung aming regular na prayer meeting. So supposedly tapos na kami ng 1 o'clock. But then may konting, syempre, may mga concern yung mga kapatid. So hindi mo naman pwedeng iwan nang hindi ayos yung, hindi mo na ma-convert or hindi nagiging maayos. So magandang hapon kasi talagang mapagpala ang Diyos na. Dahil last week, tinanggap natin yung kaloob ng banal na Espiritu. And today is Feast of Pentecost. No? So sabi nga, ito po yung last day of Easter. Yan. No? So, but then, ito naman yung simula ng biyaya ng Panginoon para sa atin. Kasi binigay niya sa atin yung banal na Espiritu na pag-uusapan natin ngayon kung paano natin siya papalaguin. Okay? So yun po yung topic natin. Maiksi lang siya na hindi siya masyadong mahaba. Siguro pinakamatagal na yung 4 hours. Kasi 5 yun, hindi na natin gagawin 5 hours. Ano lang. More on lang siya. Siguro expand lang natin ng konti. Paano natin papalaguin yung tinanggap natin na Holy Spirit? Lahat ba dito yung sinabi na ito yung gusto kong kaloob ng banal na Espiritu? Hilingin niyo lahat. Hilingin natin lahat kasi it will be a beneficial and useful para sa atin. But be open kung ano yung ibibigay at gagamitin natin. Kasi ano yan alam niyo, kung ano yung pangangailangan nyo, yun yung binibigay ng Panginoon. Napakalinaw naman ng binibigay sa atin ng Panginoon. Ayaw. Ayaw yung display. Sige.
Yan. So ito po yung anchor verse natin. So sabi dito sa Galatians, kung bibigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamumuhay rin tayo ayon sa Espiritu. So let me introduce my family. So andun po yung aking butihing may asawa, si Sister Joanne. And then we have, yan po yung aming mga anak, yung panganay namin, si Ate Miles. And then followed po ng aming little Kerubin, si Jeyos Emmanuel. Followed by Kuya Sebastian. And then si Ate Sophie. And yung pinakabunso po namin, si Ria. So, one activity po yan ng Kids for Christ sa Bataan. Yan. Okay. So, we will discuss muna ng konti yung hub of our life. So, sabi nga, imagine niyo yung gulong na. Yung gulong, may tatlong parte yun na. So, yung big circle, isa-isay natin. Yan. So, yung daw pong big circle, yun yung outer rim. No, yun yung sumasayad sa gulong. Yun sa pang-araw-araw na ginagawa natin. So ito naman yung kumakatawan sa ating pang-araw-araw na spiritual na pamumuhay. Di ba? May maganda, may pangit, may parang pag-ising mo pa lang sa umaga, parang mabigat na. Pero with the Holy Spirit, dapat pag-ising sa umaga, maganda na agad yung yung ating araw. And then yung center, yun, may center siya. So siya naman yung hub kung tawagin na. So bahagi ng gulong kung saan nagmumula yung lakas ng patungo sa rim. So yun po yung umahawak doon sa wheels together. Di ba meron siya yung sa gitna? So it represents Christ na. So sabi po dito, siya yung sentro ng ating buhay. Okay po? Malinaw? Sa lahat ng aspeto, dapat siya yung naging sentro ng ating buhay. So yung rayos o yung spokes, yan, yung representation niya. Sabi dito, yun daw po yung nagdadala ng lakas at saka direksyon na mula doon sa hub o kay Kristo, papunta doon sa gulong, doon sa pinakagulong niya. No? And then, yun din naman yung nagbibigay ng daan upang mas makalapit tayo sa Panginoon. At yung spokes na yun yung dumadaloy. Yun yung pinagdadaloy niya ng lakas at direksyon na binibigay sa atin ng Panginoon. So, we have 5 tools na pag-uusapan po para lumago tayo sa Holy Spirit o sa banal na Espiritu. So, isa-isay natin. Prayer, the Word, ano pa yung nakita nyo? Sacraments, witnessing, fellowship. Litin natin. Prayer, sige po, the Word, salita ng Panginoon, sacraments, witnessing, fellowship. So, isa-isay natin. Okay, yung una, prayer. So, mahalaga yung panalangin, no? Yung panalangin kasi hindi lang yan basta one way na ginagawa. Siguro, medyo bata-bata tayo, alam natin pag sinabing dasal, pengi ako ganito, banis bali, tinuturo sa atin. Lord, sana po, ganito po, ganyan po. Na, so ngayon, maintindihan natin na yung panalangin ay yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. So, may tinatawag po tayo dito na yung 5-finger prayer. Alam niyo yun, yung 5-finger prayer? Yung bali kasi yan, yung representation niya, yung 5-finger prayer. Alam niyo? Hindi ba? Hindi natin pag-usapan, hindi ko din alam eh, no? Then, 5-finger prayer, sinasabi dyan, yung una, yung tongue, di ba? Yung lalaki natin. So, sa atin daw pong panalangin, dapat po pinagdadasal natin yung mga taong malapit sa atin. Okay po? Yung mga close persons na kailangan ng mga kaibigan, yung ating pamilya,
yung mga anak, no? And then yung, ano tawag dito, point finger, na. Yung point finger daw po, ginagamit natin yan, na pinagdadasal natin yung mga elders, yung mga parents natin. Pinagdadasal niyo ba yung parents nyo? Yung parents, yung mga teacher ng inyong mga anak, kasi sila yung gumagawa sa inyong mga anak. No? And then yung middle finger, so it represents authority. So sa social media, ano yung mga nakikita natin? Puro mga negative na salita dun sa ating mga political leaders, even sa ating mga kaparian, no? So sa Catholic, dapat pinagdadasal natin sila, inataas natin sila sa Panginoon. And then, ano yung susunod? Ring finger, or ito po yung parang pinaka-weakest part ng ating daliri. So pinagdadasal natin yung mga taong mahihina. Ano po? And then yung pinky finger, so it represents yung ating mga sarili. Now, don't forget to pray also for yourselves. Hingin natin yung lakas, gabay ng Panginoon. Tandaan nyo, tayo yung pinakalas na. Hindi the other way around. Kasi dati, ganun yung alam natin, sarili lang natin. So ngayon, we prioritize others before us. Amen? And then yung acts, naturo na sa inyo last week na. Yung adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Ito yung fourth part ng aming panalangin na supposedly, and I encourage you na yun po yung gawin ninyo. No? Don't forget always to adore, to praise God. No? Diba dun sa our Father, unang-una, we are praising His name. Ano? And then we ask the forgiveness dun sa ating mga nagawang kasalanan. Sabi sa akin ng isang nagtanong, wala namang thanksgiving doon, di ba? Napaisip nga ako wala naman na. Wala kang narinig doon na thanksgiving. No? Sabi doon, in all aspect of our life, dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Okay po? We should be grateful because we are still alive. We have a chance to talk to the Lord. And then yung supplications, ito yung ang gandang bagay din no, na yung supplications is not just about praying for yourself, yung iyong interest, yung iyong pangangailangan. But rather, yung supplication is to strengthen yung sarili mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo. No? Malinaw tayo doon. So yun po yung panalangin. It's more on having a relationship, deeper personal relationship sa ating Panginoon. Na sometimes you need to listen. Hindi ka lang magsasalita, mananalangin, kasi kung ikaw lang ikaw yung magsasalita, hindi na siya panalangin. So you have to learn to listen din sa salita ng Panginoon. Okay. Pangalawa, yung salita ng Panginoon. So Holy Bible. So, nanonood na po ba kayo ng mga Holy Mass, yung mga inspiring stories? Marami na, no? Sa Facebook, YouTube, no? Yan. And then may mga apps na rin. So, ito yung mas kilala dito sa atin yung halo. Pero meron pang iba, meron pang yung Moments of God. Yun naman, it will help you to navigate doon sa mga songs, inspiring songs that will relate kung paano ka mararamdaman yung presensya at ano yung pangangailangan mo during that time. Yung halo, ito naman, kompleto na siya. May rosary na siya. You can also search yung mga daily scriptures. And at the same time, bago ka matulog, may mga stories din dyan. No? Yung mga podcast kung tawagin. Okay. Sacraments. Yung 7 sacraments, nahatiin sa tatlo, yung initiation, healing, service of communion. Ano yung madalas na pwede natin gawin? Sa Catholic. Tama si brother.
at saka yung Eucharist. No, na every time na may time, may oras, groups natin yung pagkakataon na tanggapin natin yung presensya ng Panginoong Jesucristo through the Holy Eucharist. And then, yung reconciliation, no? Napakahalaga na we ask for God's cleansing. Ano po? Kasi minsan, di natin alam. Alam natin, okay lang, pero hindi na pala siya tama. No? Ito. So, pangalawa, at pangapat na, no? Yung witnessing. So, it's more on how you will relate yung sarili mo sa ibang tao. Sharing yung how you will preach yung kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. Na po. So, sabi nga nakikita, nag-witness, nagiging saksi ka sa kabutihan ng Panginoon. Sabi din sa Peter, may God bless us all sharing this with the next person. Parang ang hirap gawin, no? Yung i-share mo yung kabutihan ng Panginoon. Kasi di ba parang isa sa mahirap gawin na pag-usapan yung salita ng Panginoon. Pero by the grace of the Holy Spirit, bibigyan niya tayo ng lakas upang ibahagi yung kabutihan at yung salita ng Panginoon. And then, fellowship. Sino po dito yung magkakasama sa discussion group? Kilala niyo na sila? Alam niyo yung birthday? Alam niyo na kung ano yung mga importanteng detalye sa buhay nila. So fellowship is not just about yung sama-sama kayo kumakain, but being open to one another. Diba? Doon sa group, naiintindihan nyo, ay, ito yung importanteng birthday yata ni sister o ni brother, kailangan mabate. Diba? Or ay, anniversary nila. Alam mo yun, yung fellowship, it's more on yung building yung pagkakapatiran. Okay po? Na yung nawawala yung awkwardness. Siguro nung una na nagpapakilala, parang ang hirap yata magsalita. Baka kung ano sabihin nito, baka malawan ko na lang, kinukwento ako sa labas nito, ano? May mga ganon na parang yung awkwardness na parang hindi mo pa kayang i-open yung sarili mo sa ibang tao. So yun yung fellowship na you are having yung trust and faith, no? Na alam mo na mapagkakatiwalaan mo yung kapatid mo ngayon. Okay po? Actually, yung fellowship dito sa Compass for Christ, yung ginawa niyo last, ay hindi pa pala, next week pa. Yan, doon yung mararanasan yung fellowship. Okay? So, yun yung 5, no? Tanda pa natin? Prayer, the Word, sacraments, witnessing, and fellowship. Ang tanong, basahin nga natin yung tanong. Gusto mo bang magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos? Bakit at bakit hindi? Sino pong may Bible sa bahay? Meron? Maayos pa? Maayos naman. Kakatakot. Mukhang namubuklat naman. Iya. Kasi sometimes parang yung iba parang, di ba sinasabi nila parang okay na yung nagbabasa ko sa Facebook yung scripture. Pero alam niyo po, iba pa rin yung nagbabasa ka ng Biblia. And you ask and seek yung guidance ng Holy Spirit. Kasi yung isang salita lang, nag-iiba-iba yan. Depende sa pangangailangan mo sa araw na yan. Kaya siya tinawag na buhay na salita. Hindi lang siya pag binasa mo ganyan, yan na yun. No? Siya ay kumakatawan sa iyong pangangailangan sa pang-araw-araw. Tanong po ulit, paano ka daw po manalangin? Gaano kadalas? Ano ang nilalaman ng iyong panalangin? Yan.
yung panalangin naman is not just about how long, how short, but dapat yun nagagaling sa puso. Na, so ano daw po yung nilalaman ng panalangin? Yung simple salitang, thank you Lord. Kung galing sa puso, matimbang na yun. Okay? Pero syempre, pagka yung lumalalim yung relasyon nyo sa Diyos, umahaba din yung inyong usapan at yung pakikinig. Actually, I think mamaya mag-discuss din dito. Doon sa Covenant card kasi meron siyang sinasabi na at least 15 minutes na panalangin at saka 15 minutes na pagbabasa ng Bible. Brothers and sisters, nagagawa niyo yan? 15 minutes? 15 minutes prayer, 15 minutes reading yung Bible. Totoo? Alam niyo, nung nagsisimula ako, nung sinabi yun, kasi binibigay yun eh, card, 15 minutes. Naka-alarm ako nun. Totoo po yun, naka-alarm ako nun. Nagdadasal ako, pinapakinggan ko 15 minutes na kaya, hindi pa. Diretso ulit. Totoo po yun, bago-bago ako. Tapos, syempre, magbabasa ka ng Bible na nandito yung... Dati kasi sarili pa lang eh. Parang medyo ano na yata. Cellphone na rin, may alarm na rin. So, habang nagbabasa ako, nakabayanan ko kung mag-alarm na. Pero alam the way, habang lumalalim at saka syempre, nagiging aware ka sa salita ng Panginoon at sa relasyon mo, mas sumahaba. Minsan nga, may time din na minsan parang hindi mo naman kailangan magsalita. Just listen kung ano yung mensahe ng Panginoon. Parang ang sarap din ng pakiramdam. Okay. Nais mo bang makibahagi sa aming mga nakilala mo sa CLP? Ano yung mga karanasan during the Christian Life Program? Yan. So siguro, i-deal na natin yan during next week. No? Kasi meron doon sharing. So try to incorporate yung tanong dito. Ano yung mga experiences mo during throughout the Christian Life Program? Yan. Next. Yan. Yan ang bigat din ng tanong. Nais mo bang ibahagi si Jesucristo sa iyong kapwa? Mabilis sabihin na yes. Pero paano ko siya gagawin? Diba? Nais mo ba na ang buhay mo ay pamanahan ni Jesus at palakasin ka ng banal na Espiritu? Sabi nga, ito po ay hindi siya sapilitan, it's your choice. If you are allowed the Lord or Jesus Christ to be the center of your life and ask the Holy Spirit na gabayan ka. No? Kaya di ba narinig nyo na yung gusto kong bumait pero di mo magawa. Diba? Narinig nyo na yan? Diba? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Why? Because sa sarili natin, hindi natin kaya. No? Pero with the Holy Spirit, ang lahat ay magagawa po natin. Okay. So, we need to grow by making use of the tools provided by God. And kailangan natin yung encouragement from a community of like-minded believers. Doon papasok. Kilala natin, no? Yung Couples for Christ. So, you may listen po. Yeah. It started from the heart. With a hand reaching out to another, taking a step towards the brighter future. A community seeking to take action
is a city. A convergence of all generations, working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal, to proclaim love, by building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of men into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people, called to be part of an extraordinary mission. Believing in the power of family and community. Transforming hearts, empowering people through service. We are couples for Christ. Yan. Yun, Couples for Christ. No? Yung Couples for Christ, meron yung family ministry kung tawagin. So meron tayong Kids for Christ, YFC, or Youth for Christ, Singles for Christ, Handmaid of the Lord, Servant of the Lord. And may different program yan, ministries pa rin. No? So meron kami tinatawag na Mission of Mare, yung angkop. So yung angkop, mamaya, matidiscuss natin yung mga yan na hindi na lang ganun kalalim. So, yung aming anak, yung medyo three na elders namin, mga Youth for Christ sila, and then yung bunso namin is Kids for Christ, so monthly may activity din sila. So, ito yung statement ng vision o yung tinitingnan, yung vision o yung pananaw ng Couples for Christ. We are families of the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Tandaan nyo, yung Holy Spirit pa rin yung gumagabay dun sa gawain po na ito. No? Tapos tayo may kaisa ng Catholic Church natin, blessed to witness to Christ, love, and service. Hindi lang basta tayo ay nakikibahagi sa simbahan, kundi tayo po ay naglilingkod. Katulad po ng ginagawa po ng ating mga kapatid dito. That's one way of showing how to serve God through the community ng Couples for Christ. And sabi dito, family evangelizers. Nung tinanggap natin yung sacrament of baptism, tinanggap na natin yung mission na binigay sa atin ng Panginoon to be an evangelizer. Ano ba yung evangelizer? Spreading, preaching, yung salvation, sharing yung goodness ng Panginoon. Sabi nga, pabahagi tayo dun sa pamamalakaya. Sabi nga, ibahagi yung kaligtasan, yung salita ng Panginoon. So, magagawa natin yan kung sabi nga nandun yung buong pagpapanibago ng ating buhay, no? Through God's love. Okay. So ito naman po yung mission ng Couples for Christ. Dalawa lang, hindi masabi, madami. Building the church of the home and the church of the poor. So we are Couples for Christ. We are committed to live in God's righteousness and holiness, evangelizing people through a life of love and service. So yung po work natin is
the renewal and serve God and build generation of Christian leaders. And we shall pursue total Christian liberation through social justice, respect for life, and work with the poor. So, yung philosophy, no, meron pong 5 na filosofiya ang Couples for Christ. So, the following embodies the beliefs and ideals of the Couples for Christ as a movement from which doon daw po dumadalo yung Christian attitudes, values, and behavior, as well as yung programa, yung katuruan, and approaches to Christian renewal dun sa context ng family relationships. So tayo po ay naniniwala, as a Couples for Christ, marriage po is an indissoluble institution as taught by our Lord Jesus Christ. Mababasa natin yun sa Mateo 19:6, that God created marriage primarily for love between man and woman and for the procreation and proper rearing of children. Tayo din po ay naniniwala that God created man and wife with equal personal worth and dignity. That God ordained order in the family by giving the man the role as head of the family and the woman as helpmate and support, which best expresses their complementarity. So, si brother, siya yung tumatayong pari ng tahanan. Tapos, si sister, yung spouse, nandun yung pagsuporta dun sa asawa, na the other way around. Malinaw. Diba? Pagkawa yung mga lalaki din, pag naririnig yan. Pero may kaagiban na accountability at responsibility. I-explain sa inyo yan. No? Nasa Corinthians ba siya? Colossians. This is so let me say Paul, I think. Parang Colossians yata siya. Yan. We believe in the inalienable and irreplaceable rights and responsibility of parents to educate their children. The children need to be educated in essential human and Christian values for them to become responsible and mature members of society. Sabi nga, tanging magulang daw po ang magtuturo, magagabay doon sa inyong mga anak. We believe that the family in practicing the gospel message shares in the life and mission of the church through prayers, evangelization, and service to men. So we uphold and defend the rights of the family as proclaimed in the chapter on family rights. So mababasa po natin yan doon sa Familiaris Consortio. So and lastly, tayo po ay naniniwala that Christian family renewal can best be achieved by inviting Jesus to be the Lord of our homes and by allowing the power of the Holy Spirit to lead our family lives and through the full use of all charismatic gifts at our disposals. Ano po yung charismatic gift na pinagdasalan niyo? Healing, sis. Healing si bro. Wisdom. Si brother Salvi. Knowledge. Wisdom. Sister Carmina. Wisdom. Healing. Yan. Alam mo, usually, yung healing, yung alam mo, usually, maririnig mo talaga healing, no? Throughout the marami healing. Pero ako, ang hiningi ko yata, faith. Yun yung unang-unang hiningi ko, yung faith. And why? Kasi sabi ko, although ako naman ay galing na din sa simbahan, but alam niyo yung faith kasi is not just about yung naniniwala ka sa Diyos, but alam mo yun, yung pananampalataya na
story nung isang bata ay isang mama na nakasakay sila sa isang barko, tapos lulubog na yung barko. So dasal siya ng dasal na iligtas siya, no? Kasi malulunod no? Di ba, lumulubog. So, ang dasal siya, Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo, alam ko kung hindi mo ako pababayaan. Tapos habang siya nagdadasal, habang siya nananalangin, parang may narinig siya, sabi, tumalon ka. Tumalon ka. Eh, ang sabi, parang nasa isip naman, bakit ako tatalon? Hindi ko marunong maglangoy. Umamatay ako kasi malulunod ako. Alam niyo yun, hindi siya tumalon. Tapos nung habang malapit na lumubog yung barko, may nakisa doon na parang yung maliit na, no? Yung parang, ano ba tawag nila doon yung maliit na, yung pag, di ba yung meron yung pang-boat kung tawagin nila, yung parang maliit na, ano? Sabi niya, kung tumalon siya, maliligtas siya. Minsan kasi ganun tayo, na sasabihin natin, Lord, I trust you, ako'y naniniwala sa iyo. Kaya lang minsan, or madalas, yung instinct of ourselves pa rin yung nangyayari na. Amen? Tama ba? Nandun pa rin yung doubt. Tama si brother, na. Pero di ba minsan pag nananalangin tayo, sasabihin natin, Lord, bahala ka na. Kaya lang, pag nandun na, parang, teka, parang hindi ata. So, Couples for Christ allows us to grow our life in the Holy Spirit. So, ano yung mission ng CFC? Ay patatagin yung buhay ng pamilya. Tandaan niyo po, no? Dati, alam niyo po, yung narinig ko doon sa mga, yung pag-invite ka, parang ang understanding kasi nila, pag in-invite ka sa Couples for Christ, para lang sa mag-asawahan. Pero basically, it's about a family. Hindi ko alam kung talk number 5, yung Christian family, kung kasama niyo yung mga anak niyo dito. Hindi niyo na isama. Kasi may activity yun, di ba? Na supposedly kasama niyo. I encourage next week, isama niyo yung inyong mga anak. Na, sa dedication, talk number 8. Kasabay na ba yung dedication? Ayun, sama niyo yung mga anak ninyo. Kasi it's more on dedicating your marriage as well as your family sa Panginoon. Na, hindi, maliliit pa ba yung anak ninyo? Mahirap na, nakaya na. Pero I encourage you na isama niyo. Kasi you will dedicate yourself sa Panginoon bilang mag-asawa. So, meron kasi yung covenant na you have to commit na. So, paano daw po natin mabibigyan ng suporta yung isa't isa doon sa community ng Couples for Christ? So, sabi dito, our committed relationship, so tayo ay tapat na nangangako na magkasamang lumagok bilang Kristiyanong magkasawahan. So, ito po yung covenant. So, 5 dito, 5 isa-isay natin. Hindi ko na i-elaborate, no? Kasi next week naman i-elaborate yan. So, ito lang yung content niya. 5. Una, pwede nyo siyang pagnilayan, no? Kasi para maintindihan din ninyo. I shall live as a follower of Christ. Pangalawa, I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. I will make myself available to the Lord for service. Ulitin ko. I will make myself available to the Lord for service. Kasi mahirap gawin yan. Tama? Lalo na pagka na-experience nyo bang habang nag-Christian Life program kayo, biglang may dadating sa bahay nyo? Or may instance na, kaya tawag mo na mag-attend.
pipiliin ka eh. Sabi ni Lord, ako ba o yung ibang tao? Trabaho o ako? No? Number 4, I will relate in love and loyalty to other families in couples for Christ. Yung asawa ko, yan, talagang magsakripisyo yan. Kasi dati may trabaho naman siya. And then before we got married, parang pinag-usapan natin na paano kakainain yung mga bata. Sana pala ako na lang yung nag-resign na. Kasi mas malaki sweldo sa akin noong time na yun eh. So number 5, I shall study and seek to grow as a Christian person in understanding and fulfillment of my marriage vocation. Pagpapailayan ninyo ha, kasi hindi biro yung gagawin pag nasa couples for Christ ka na. So household, so discussion group leader, di ba isang group kayo na during that Christian Life program, so you will integrate into a household group. So yung discussion group leader nyo will be your household leader. Si brother will be the household head. Malinaw po. Pag sinabing household head, si brother. Pag sinabing household leader, si brother and si sister. Okay po. Para malinaw. Kasi ang tagal namin bago naintindihan yun. Yung household na. Kasi alam namin, ay, household head. Household, alam namin, pati sister, household head din. Yan, so pag sinabing household head, si brother. Pag household leader, yung mag-asawa. Right po. So you are part of a household. So sabi dito, the purpose of a household group is to have a smaller and more intimate environment for persons supporting the Christian life and to provide a means for encouraging and hastening growth as a Christian. So, kami pong mag-asawa, meron po kaming upper household, meron po kaming lower household. So, yung upper household po namin, yung nasa taas. Tapos, ito pong nasa baba, yun po yung aming lower household. So, yun po ay chapter, yung nasa baba. So, doon po kami galing last kanina sa grupo po namin ngayon. Then yung nasa taas, yung tinatawag namin na cluster group. So yung may taga Magdalena, may taga Mahihay, yan, doon po yun yung naghahati. Ito po, taga Mahihay. Yan. So ano ba yung kahalagahan ng household group? Yan. So may tatlong sangkap yung household meeting. Sa isahin po natin. For every, ito po ay uniform yan. Hindi lang dito, kundi even po sa lahat ng couples for Christ. By the way, 45 years na po yung couples for Christ is coming June. Started 1981. Nagsimula sa 6 na mag-asawahan. And then may, I think, around early 90s, umabot ng siguro nasa million yung couples for Christ. And then, yung Laguna, we will celebrate naman yung 40 years this coming December. Every year po yung December. Yun namang sa global ng couples for Christ every June. Hindi ko alam kung na-invite na kayo this coming June 20. Medyo malayo nga lang ngayon. Nakapastar lang. Sa Clark Stadium. Ayun, no? Pero enjoy nyo. Masarap siyang matin. Kami mag-asawa, maglalakad na naman kami para kasi malayo-layo. Then, kidding aside, alam niyo po, every year ina-anticipate po at inaabangan po namin. Why? It's not just about celebrating yung anniversaries, but alam niyo, to share yung mga kapatid mo, makikita mo kasama mo lahat doon. Even yung mga iba-ibang nationalities nandun din. Yung first attend nga namin mag-asawa, napa-English na agad kami doon kasi yung mga taga-Briton,
Kasi pag nakita kayo, brother, parang alam mo, parang ang tagal mo na siyang kakilala. So yun yung sinatawag natin na fellowship, yung kapatiran. Ano po? Ang saya, no? And then, extended period of prayer and worship. No? So, kanina ginawa nyo na yung praise and worship. Ano? Narinig ko kanina doon sa labas eh. So, every prayer meeting gagawin po yun. Yun yung parang pinakasimula. Hindi lang siya basta yung panalangin, kundi nandun yung pagpupuring sa Panginoon, yung pag-awit ng mga papuring awitin. And then after nun, may time of sharing and discussion. So may mga nourishment, inspirational nourishment kayong pag-uusapan. And it should be, alam niyo po yun na ito, encourage you na before kayo mag-attend ng prayer meeting, pray na kayo mag-asawa sa bahay. And then, may binibigay po yun na materials, yung nourishment kung tawagin. Pag nilayan ninyo, hihingi yung Holy Spirit. Kasi yun yung essence ng household meeting. Para malaman ninyo ano yung mensahe gustong ipaabot ng Panginoon. And then, some time of fellowship. So, syempre, meron pa rin time para magbahaginan. No? Okay. So, Couples for Christ ay may iba't ibang ongoing teachings and formation. So, ito po yung usually ginagawa natin for the first. Ayaw na. Yun. Sorry po. Yan. So ito po yung first formal first year teaching program. So after nyo pong mag-Lord's Day, so after tuloy-tuloy na yan, so meron pa yung tinatawag na weekly prayer meeting. So after po nung 3 months, nung inyong CLP o yung Lord's Day, magkakaroon po kayo ng 1 day na covenant orientation. And then, after 6 months, so bali, you will have yung marriage enrichment retreat. Parang nandito ba si brother kami? Umalis na. Galing lang nila sa MER and kanina. Sinisimba. Yan. So sabi niya kanina, galing daw sila para sa bagong kasal. Yan, marriage enrichment retreat. And then, after 9 months, magkakaroon kayo ng financial stewardship. And you will also have the evangelization training. Sabi, ang dami pa na ginagawa sa Couples for Christ. Okay, other regular activities of CFC community. Yan. So una, we have yung monthly prayer assemblies or chapter prayer assemblies. Ano po dito? Every Sunday, first Sunday, usually first Sunday. Yung iba Saturday night. Pero basta first week siya. And then, you will have 3 weeks para doon sa prayer meeting. And then, kapag naikutan na lahat po yung bahay, kasi iikutan niyo lahat ng bahay. Kasi that's one way of blessing yung pamilya, yung tahanan ninyo. Huwag po kayong mag-alala kasi ang nire-required lang naman doon, tubig, tinapay, 1 liquid, 1 solid. Huwag niyo pong hahayaan na pagka nag-prayer meeting kayo sa inyong bahay, parang fiesta. Kasi ano lang yun, sabi nga, pinaka-main purpose of the household is to bless the house, to have the message of God, and to have time para makapag-usap sa Diyos. Yung fellowship is added, no? Especially yung pagkain. Meron nga kaming time na sa prayer meeting, kanya-kanya yung dala na. Habang kanya-kanya siya ng dala. Doon nagbabahabaginan. Tapos minsan kasi yung iba kaya ayaw magpa-prayer meeting sa bahay. Pag nasimulan ng ang daming handa. Kasi alam mo buti nga hindi dito sa atin. Sa Batangas, talagang pagka nagpa-prayer
lechon, yung nakaparada. Eh paano kung tatawa po yun, di po biro yun. Parang nakakailang na ito, magpa-prayer meeting. No? Pero na-try namin magparada din ng lechon. Alam niyo po yung tinapay? Yung tinapay na lechon? Tawang-tawa nga yung household namin nun eh. Tawang-tawa sila. Eh, totoo po yun, na bumili tayo. So, mag-lechon naman tayo kasi parang laging ano na lang eh. Yun. Pero ang importante po doon is yung presence po ni God na yun yung pinaka-importante. Okay, so Lord's Day celebration, after pong makapag-prayer meeting sa lahat po ng bahay, we will have the Lord's Day celebration. May experience yung Lord's Day next week. Kasi yun, June 6 daw po. Saturday. Actually, yung Lord's Day na yun, bukod dun sa ginagawa ng household, pwede din po kayong mag-Lord's Day ng inyong pamilya. Kasi meron po yung book. Encourage yun na kapag simulan niyo yung household prayer meeting ng inyong pamilya kasama yung mga bata. And then pag naka-ikot, gamitin niyo yung Lord's Day and then mag-celebrate po kayo ng Lord's Day. I-regulate niyo po yun sa inyong pamilya. And then, meron po kami yung tinatawag na yung anniversaries. Every June, yung national anniversaries ng Focus for Christ, and then yung provincial every December, second week, I think ano po? Second week. Ang June ay every third week. So, June 20. So, kita-kita po tayo dun sa Clark Stadium. Baka ma-experience na natin yung hindi umuulan na anniversary ng Couples for Christ. Baka pwede na hindi magdala ng kamote at payong. Then evangelization rallies. Dati ginagawa yan. Ngayon hindi na masyado. To-experience yung kung tawagin natin, caravan. Tapos may SLP kung tawagin. Mag-iikot kami from iba-ibang bayan dito sa sakop ng East. And then, may isang lugar kung saan magpe-praise fest. Yan. And then, magsisimula mag-distribute po at ipakilala yung Couples for Christ. And then, we have also the Leaders Conference. Yung ANCOC Global every November. So, yung ANCOC, tandaan niyo yung mission ng Couples for Christ. Diba? Building the church of the home and building the church of the poor. So, yung ANCOC po, answering the cry of the poor. So, yun po yung ating programa para sa mga scholarship program na binibigay natin. Andun din po yung pagtatayo ng mga simbahan. At the same time, andun din po yung paggawa ng bahay. Social activities. Minsan sa chapter meron yung mga fellowship kung tawagin namin, yung social activities. Halimbawa, yung pagtatanim. Nagawa niyo na dito yun. Diba yung pagtatanim ng mga halaman? Puno, no? Yan. Social activities po yun, no? Kasama doon. Okay? And as we see the deterioration of Christian values and family life all around us in all parts of the world, we are also seeing God's loving protective hand in trying to restore the Christian family back to His original plan. Kanina po, during our prayer meeting, may na-share po sa amin. No? Pero, about dun sa isang bata, ano mahal ka na mo kanina? Sinner sa amin na, kasi doon, meron daw doon na bata na, alam mo yun, yung 9-year-old boy, 9? 8 pa lang. Magna-9 pa lang siguro. Okay. So, 8 to 9-year-old boy na broken family, kasi wala yung nanay at tatay, and then nakasama lang yung tatay at saka yung lola. So, sabi ng
itong aming sister, yung daw bata, at this age, medyo ang lumalabas na sa mga pananalita, hindi na maganda, no? Hindi natin banggitin, no? So, medyo foul words. The same time, puro, alam mo yun, siguro yun yung naririnig sa tahanan eh. No? And then, at a very young age, meron na siyang bisyo na, hindi pala bisyo, ano ba tawag doon? May sakit na. May sakit na siya kasi parang sa lahat ng pinupuntahan niya, parang gusto lagi niya may kinukuha siya. No? No, parang, kasi alam mo yun, ang summary is that kulang ng aruga ng pamilya, ng magulang. No? Sabi nga namin kanina, pwede siyang ilapit dun sa DSWD kasi kailangan makonsult yung bata. Kasi pagka hinayaan na ganun yung bata, akala niya tama yung ginagawa niya. No? Pero ang totoo ay hindi. Kasi mali yun. So, doon mo makikita na kapag wala yung pagmamahal, yung pagkalinga ng magulang, hindi maintindihan ng bata kung ano yung tama at mali. The same time, yung daw bata kung saan na lang natutulog. Yun yung siguro, that's the reason why nasasabi natin, di ba? Tapos ngayon, napakataas ng rate ng hiwalayan ng asawa. Alam niyo ba, nung last time may narinig kami, 40 years na silang kasal. Imagine niyo 40 years na, tapos biglang naghiwalay pa. Sabi ko, tama ba kami mag-asawa? Mag-18. Mag-18 na ba tayo? 2008. 18. Hanggang ilan na. Tapos di ba alam niyo yun, yung dati na yung nakakontrata na yung marriage, kailangan i-renew. Hindi niyo narinig yun? Yung kailangan i-renew mo yung kontrata mo para maging valid. Nasa batas na yun. Tuwan-tuwa nga ako na nandiyan lang. Tapos ako ba? Alam mo yun, tapos we also pray, no? Di ba natin yung mga pro-life natin, tsaka yung program natin. Tapos ngayon kasi, pinagdedebatihan pa rin yung divorce. No? We also encourage to pray na sabi nga ay hindi siya manituloy kasi it will destroy the family itself. Yun po yung mga pinaglalaban ng Couples for Christ. Yung divorce, yung abortion. Actually, nung year 2018, yung aming isang survey sa Couples for Christ is yung pro-gift, pro-life, na pro-life. Wherein napupunta-punta po kami sa ibang lugar and then we share yung effect ng abortion and paano magiging pro-life yung bawat isa. Ano po? Because yun naman yung original plan ng Panginoon, di ba? And ano pa yung ibang pinaglalaban ngayon? Yung marriage of man and man. No? And then sa ibang lugar na, makikita sa ibang bansa, makikita nyo, yung family composed of composed of man, women, lalaki, babae, hayop ang anak. Diba? How you call it as a family? Na ang anak mo ay hayop, aso, pusa. Hindi naman siya nanggaling sa offspring mo. Huh? Yeah. And
sa US din, di ba, meron na doon simbahan na ang demonyo na meron na sila. Okay. So, inaayahan po namin kayo na makibahagi sa gawain ng Diyos bilang parte ng Couples for Christ. So, I pray that this coming week, magdasal po kayo sa inyong tahanan and seek yung guidance ng Holy Spirit to guide you para po doon sa pag-commit ninyo ng inyong sarili to participate dun sa gawain ng Panginoon through the community ng Couples for Christ. And as I end, share ko lang yung bunga ng Holy Spirit. Diba, meron tayong may charismatic gifts. Ito naman yung bunga, yung fruit of the Holy Spirit. May kanta yan. Love, joy, peace, patient, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. With the Holy Spirit, you will be able to love and be loved. And in spite of everything na nangyayari sa buhay, nandun yung joy mararanasan mo. And with the Holy Spirit, nagiging mahaba yung pasensya mo. Natututo kang umintindi, maunawa. At the same time, with the Holy Spirit, nandun yung kabutihan. No? And yung katapatan. No? So sabi nga, sa Couples for Christ, we should be faithful, loyal sa ating Panginoon, sa ating mga asawa, and yung gentleness, the way we speak, the way we talk sa ibang tao. Kung dati, bargas kung manalita, no? Kung ano yung mga lumalabas sa iyong salita, dapat natin yung gentleness. And self-control, same time. No? Kasi kung the Holy Spirit is without you, mabilis kang magalit, hindi mo kaya kontrolin yung sarili mo. And for that, I think may pag-uusapan kayong later. Ano po? So ito po yung mga assignments. So yan, may mga pagninilayan po kayo, yung binanggit natin kanina. And then pag-isipan at ipagdasan niyo po yung covenant ng Couples for Christ. And ISN, iwan ko lang yung salita na with the Holy Spirit, yung fear natin mapapalitan ng pananampalataya. And for that po, mga kapatid, may God be praised.